So yun mga bro, natapos ko na ding ikabit yung lahat ng fairings intact. At isa nga pala na share ko sa inyo, yung pagkakaroon o paggawa ng mga DIYs is it's an attitude para sa akin. So para sa akin, kapag nag-DIY tayo, dapat ay organize yung ating area na pinaggagawan, hindi masikip, hindi rin naman crowded. And ito yung palagi kong practice. Lahat ng tinanggal nating screw, bolts, nuts ay dapat nasa isang box. Tapos equip tayo ng mga accurate at right tools. Yan. Dati ito lang yung tools natin, hindi natin magawa dahil kulang tayo sa tools. Ngayon, may tools na tayo na nagagamit para dito sa ating mga DIYs. And malakas ang loob natin kasi kompleto tayo. So yan, kailangan spacious yung natin, yung area natin. And then malinis kung sakali may magpatak na mga bagay o mga natanggal diyan, hindi ka maghahanap ng sa dawagan, sabi nga, hindi ka maghahanap sa buhanginan. So madaling makita in case may mga nagpatak diyan. So yun, share ko lang yung attitude ko pagdating sa mga ganitong DIYs. And kailangan naka paddock stand para talagang nakaano yung natin. Sturdy yung natin, yung positioning ng ating motor. So yun. Share ko lang sa iyo once na unfasten ko na yung mga screws na yun, yung mga bolts na yun, na-unfasten na natin. Share ko ulit. Let's go. So yan mga bro, natanggal na natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So talagang hindi pala pwede na hindi matatanggal to kasi may mga Philip or cross screws dito sa loob na to. And kapag hindi mo tinanggal yan, hindi mo matatanggal tong stock fender ng likod dito sa fairing niya. So kailangan talaga matanggal dito, ma-pre up natin to para bumaba siya, kasi hindi siya bababa kung hindi natin matatanggal dito. So yan, tanggalin natin yung screw doon na Philip at makita natin yung wiring system nito. So yan, tanggal na natin. And ang agenda natin dito is matanggal ng buo ito. So yun mga bro, natanggal na natin yung stock na fender nya. So bali may tatlong dito, may tatlong cables, yan, tatlong sockets na galing dito. And ito lahat ay gumagana dahil dito sa left and right na signal light at saka dun sa plate lights. So tatanggalin natin yan lahat and i-try natin ikabit dito sa bago nating fender eliminator, pati yung plate, and then babalik natin doon. So yan, nakita na natin yung electrical system niya. Mas madali pa pala magpalit ng tail light kaysa dun sa rear fender. So yan mga bro, pag nabiyak na natin yung stock rear fender nya, and lumabas sa atin na meron siyang Phillips screw dito na tatanggalin natin para matanggal natin itong signal light both side. And yun, may kasi may kasama siya na OEM na plate light. So baka ito na ikabit natin since ito ay compatible dito sa kanyang holder.
So yun, ang goal natin is mapagkabit, may transfer lahat ng ilaw doon sa ano, sa isa, sa luma, and ilagay natin dito pati yung plaka, and ibalik natin sa motor. So yun mga bro, balik kinabit ko muna yung ano, yung ano natin, fender eliminator, and practice bago mo i-fix. Kailangan natin na naka ano, na testing. So testingin natin kung gagana siya. So yan, gumagana siya. Gumagana din yung right and hazard. Yan, hazard. I don't know, hindi ko lang alam kung ito ay gagana. Itong holder ng ano, ng kung gagana itong plate light, kung kailan siya gagana, gabi o ano, baka may ano siya. Pero tingnan natin. Pero as of now, okay naman. Wala naman sa check engine at nabuhay natin. So yan, considered as ano, successful yung ating pagkaka DIY. And finally, yan, so okay na mga bro, nakabit na natin, naibalik na natin lahat sa lugar niya yung mga bolts and nuts and screws. So it is time for the moment of truth. So ganyan yan, and makikita natin mamaya yung ano niya, yung talagang forma niya kapag nabuo na natin yung pairings. So right now, bubuhayin ko yung makina, tetestingin natin kung gumagana lahat. So yun, this is the moment of truth. Pong! And then fire. Ikabit na natin yung mga pairings dyan, and final test natin mamaya. So yun mga bro, natapos ko natin ikabit yung lahat ng pairings intact. Yan. Ikabit na natin yung pairings, and final test ng mga ilaw. Yan. Brake natin. Gumagana sa unahan, sa display. So that's conclude our DIY rear fender eliminator. And pakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. Yan.
So yan mga bro, ito yan before nung nakakabit pa yung ano niya, stock na rear fender. Ayan, matanggal yung ano, fender. Nagmukha lalo siyang big bike. Dali may order tayong tire hugger. And on the way na yun. And ikabit natin para hindi tayo matalsikan ng putik. So yan. Successful DIY again mga bro. So yan. So if you find this DIY helpful to you and interesting, don't forget to follow me on Facebook and on my YouTube channel, Rico Adventure Rides. Yan, malapit na tayo magka-sticker and soon mamimigay tayo ng sticker sa mga followers natin. Yan, no? Gumagana naman siya. Walang check engine sa TFT display. Harap at una, gumagana yung mga flashers niya. And I think that's all. Successful DIY. Yan yung sa kabila. Ang looks sa kabila. And dito sa kabila. Jeez! Napakaangas. That's it for our DIY installation of rear fender. And see you on my next video. Let's go!